Hello po, magandang gabi po. Para po ito sa ating pag-update. Ang dami po nagre-request. Update daw po kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kung napapanood niyo po dati, basa na po ako sa ating dating presidente at ngayon po ay may update po tayo. Marami po nagre-request nakikita ng tarot. Again, ito po ay ating babasahin, walang kinikilingan at wala rin po akong script. Kung ano po sasabihin ng tarot, yun po ang aking sasabihin. Ipakita mo sa akin, tarot, kung ano ang update sa ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Kung makikita nyo po, ikinalat ko po ang tarot. Yan. Kalat na kalat po ang tarot. So, pipik lang po ako dito ng isa. Ayan. Makikita nyo na naman po dito. Ayan, yan. Ito po ay isang magic. Ito ay isang sitwasyon kung saan kinakailangan ng matinding magic para sa kalagayan ng dating presidente. Kinakailangan niyang humawak sa pag-asa, kinakailangan niyang tibayan ang kanyang mas matinding tibay pananalig, at kinakailangan niyang talagan ng milagro. Bakit po? Naaayon po dito ang isang mahika o ang magic or isang tao na may kakayahan na mahika, or pwede rin itong i-represent dahil dumating ang divinity as milagro o miracle. Ito ay kinakailangan hilingin dahil sa ngayon po ang ating dating presidente ay may talagang dinaranas na karamdaman sa loob ng kanyang katawan. So makikita nyo rito yung tatag niya, yung kapangyarihan niya, at saka yung kanyang sandata, pinipilit niyang tatagan. So ipagpatuloy lang po at inihiling ko rin po na kung sino man po ang nasa tabi ng ating dating presidente, hanggat maaari, ibigay na lang ang lahat ng request niya kasi ito ay bigla ang darating sa kanya, ang sobrang kalungkutan marahil sa pagnanais niya na makarating at makabalik sa ating inang bayan o sa Pilipinas. Ito ang magdudulot sa kanya ng sobrang depression. Kasi sa ngayon, hindi talaga maintindihan kung ano ang ipapataw sa kanya. Kasi napapasok na rin ang ICC, kasi alam naman natin nandun siya, at nape-pressure na rin. Kaya gagawan din naman nila ng paraan upang maibigay sa ating dating presidente ang kahilingan ng mamamayan. Pero kung saan siya pupunta at saan siya papayagang makarating, ayun ang pinag-iisipan po. Ayan. Kaya kailangan po talaga ng matinding milagro at miracle. At dasal para sa mga tao nagmamahal po sa kanya, kailangan ng divinity, ibig sabihin nito ay paghingi ng tulong sa poong may kapal, magpakatatag, kinakailangan talaga ng mga malakas na puwersa para iligtas ang kanyang kalusugan, bukod doon ang kanyang kalagayan, at bukod doon ang batas. Ito yun, kung bakit, ayun yun ang hinihiling niya, hawak niya, at ipagkakaloob naman po sa kanya. Yun lang ang problema natin. Hindi natin alam kung makakabalik siya dito sa Pilipinas o kukupkupin siya ng ibang bayan. Yan po yun. Saan ko lagay? Dito na lang.
But still, kung makikita ninyo po, may pumipigil pa rin at talagang pinipigil pa rin ang sitwasyon niya, pero ito nga po ay ginagawa ng dalawang tao. Kung makikita niyo po, ang linaw. Isang demonyo at isang babae at isang lalaki. When we figure it out, kahit kayo po ang magbasa, kahit siguro hindi marunong magtarot, ang makikita po ay isang balakin na pinipilit na hadlangan etong nais na kalayaan. Ayan po. Linaw po Ito, unahan na lang. Pero still, may isang matibay na taong tatayo sa kanya. Ito ay maaaring signifies ng isang taong makapangyarihan na pwede niyang labanan ito. Yan po. Bakit po? Siya po ay may dala na iron na pupuksa dito sa nakitang ito. Nauna po ito, so ito po ang pupuksa dito. Ito po ang unang nakuha nating cards. The Devil at yung dalawang, ibig sabihin, dito sa dalawang ito, may isang pinakamataas na devil. Ayan, na gumagawa. At itong dalawang ito ay tagagalaw. Mag-asawa po ito. Tapos, dumikit po sa kanya ito. Ito yung sinasabi ko po na ang tarot ay mahiwaga. Again and again po, kung makikita ninyo, may dala siyang iron na pamukpok na ginto. So it signifies as one strongest alliance na magbibigay definition o maaaring tumapat dito. At ayon sa universe at sa tarot ay tatapatan nito ang kapangyarihan nito. Dahil dito, hawak niya ang isang sitwasyon na magpapalaya dito. Ayan, ang linaw po Ito ay papaliwanag ko po ng maayos. Bakit po pinagsusunod-sunod ko ang nakikita ko? Kung mapapansin niyo po ang tarot ko, ito lagi ko pong sinasabi, buhay po ang tarot. Hindi ko alam sa iba. So, I don't talk to anybody. I am talking about myself as a tarot reader sa sarili kong cards. Tandaan niyo po, ang definisyon ng tarot, ng aking tarot, ay definisyon sa ibinubulong niya sa isip ko at ipinakikita niya sa akin. Kung ano man po ang binabasa ko sa tarot, ito po'y hindi nanggaling sa Google, ito po'y hindi nanggaling sa script. Kung mapapansin nyo po, bakit iniisa-isa ko? At kung makikita nyo, iba po ang nakalagay dito, iba, yan. Hindi ko po sinusunod yan. Ang sinusunod ko ay yung sinasabi sa akin ng tarot. Because the tarot and I, para na kaming magkapatid. Sinasabi niya kung ano nakikita niya. In return, na hindi mauunawaan ng iba. So, malalim po ito. Malalim ang kapangyarihan ng tarot, lalo na kapag itinuring mo ito na yung personal na kaibigan. Ito po ang pagkakaiba ng tarot ko sa tarot ng iba. Pero magagaling din po sila. Tandaan nyo po, kanya-kanya lang po kami ng pamamaraan kung paano namin ililink ang aming sarili sa aming tarot. Naintindihan niyo po yon. Kaya hindi po dapat ang mga katulad namin ay hinuhusgahan kasi walang po pwede pong magtarot kung ito'y i-define lang sa pinag-aralan at sa Google. The great tarot should have the spirit of her or his owner. Ibig sabihin, kailangan ang espiritu ng tarot naiintindihan ng mismo may-ari ng tarot. Para kahit pabalik-balik na rin po natin, mauunawaan yan. Naintindihan nyo po.
Baka po mamaya may mag-bash po sa akin, bakit ko ginaganito to. Kung makikita ninyo, napaka-linya. Ito yon, nag-umpisa dito at dito. So, paano ko nasabi na ito ay isang bansa o isang alliance o isang strong na tao? Kasi po, hawak niya ang isang gintong pamukpok. Hindi ito timbangan. Ito'y isang solidong ginto. Ayan. At ano ang kasunod, ang bago ko ito nakuha, ano ang una kong binasa? Nakita nyo, di ba? Isang demonyo at saka dalawang tao. Sino yan? Tapos ito ang magiging katapat. At ito ang taong ipagtatanggol nito. Yan ha, malinaw. Yan, malinaw na malinaw, again and again. Binabasa ko lang po ang interpretasyon ng tarot. Again, hindi lang ito isang alliance na bansa, may isa pa. Secondary sa taas at lakas ng bansang ito at ng taong ito. So may isa pang, bakit sinabi ko namang ito'y kaalyado nito? Bakit? Kasi po siya ay bughaw. At ang hawak niya ay espada. Pero kung mapapansin niyo po doon ay may mga ibon. So ibig sabihin nito, hindi ito kalaban ng taong ito. Ito ay kaalyado nito na napakalakas din. Ayan po. At bukod dito sa dalawang ito, actually ito tao at bansa na po ang pinag-uusapan natin ha. Ito naman ay susuportahan ng sariling mamamayan nito. So, napansin nyo, naipit ito. Kung ako dito, kung sino man po itong tinuturing ng tarot, maglaylo at hayaan na gumalaw itong tatlong magkakaalyado upang hindi ito maipit. Itong devil at itong dalawang taong ito, babae at lalaki. Maiipit ito in the future. Ito ang pinakamalaking kaalyado po nito. Taong bayan. Bakit sinabing taong bayan? Again and again, tatlot po ito. Pero nakita nyo, may mga aso. Kompleto siya. At may matanda. Ano yung matanda? Ito ay matanda na sumisignos o sumisinyales ng isang matandang pagmamahal ng mga tao. At ito ay maaaring pagsama-samahin ang kanilang mga impluensya. Maaaring ang mga ito ay nakaupo sa politika or maaaring ang mga taong ito ay binugso ng isang konstitusyon o isang relihiyon. Yun po yun, ha? Ang linaw po. Isang bansa ang pupuntahan po ng ating presidente, dating presidente. Isang bansa ang kukup-kup sa kanya, kung saan ito ay napapalibutan ng tubig at nature. Maaring ito ay within the Asian country. At ito ay aalagaan at mamahalin nila. Subalit again and again, ito ay susuplahin na naman neto. O, nakita nyo? O, ayan, parehas.
Paano ko nasabi ito? Yung nagsasabing may Google na gano'n. O ito. Paano ko nasabi po itong ang demonyo at ang babae at lalaki? Bakit ito, ang anghel, tapos babae at lalaki? The arkanghel na sinasabi nila, no. Sa Google po yun ay arkanghel. Pero sa definition ng tarot, ito ay huwad na nagmimistulang anghel. Nakita nyo? Because Gabriel, ang angel, ang sabi ng tarot, supposedly, correct nga dapat yun kasi tarot na po nagsasalita Ang hawak po ni Gabriel ay isang katotohanan na espada. May nakita po ba tayo ditong espada? At bakit po violet? Ibig sabihin, gusto ng pagdurusa, luha at kalungkutan. Ang isa po bang Gabriel ay ganon? Hindi. Yun po ang sabi ng tarot sa akin. So, talagang ito po yung nakakausap ko, bata pa lang ako. Maraming nagtataka sa akin paano ko na i-define. Hindi po ako nag-aaral niya sa Google or anything. Pero naniniwala ako sa lingwahe ng spiritual ng tarot. At ang attachment namin ng tarot. Kung makikita ninyo, parehas na parehas. About sa kalusugan, sabi ko nga po sa inyo, pinakamasakit na mangyayari sa history ng Pilipinas ay ang mawala o mamatay ang isang Duterte. Dating presidente. Bakit nakita nyo wala naman tayong nakita ritong coffin, wala naman po tayong nakitang ditong kamatayan. Pero nakita nyo po yung ulo niya na nakangiti siya pero sumasakit ang ulo niya. At nakikita nyo po ito. Itong mga nasa paligid niya. At ang isa hinawakan niya. Pinipilit lang po niya na maging matatag ang ating dating presidente. Ayon dito po Pero sa dami po ng pinipilit na isampa sa kanya, sabi nga niya, this is life daw niya ngayon. Sabi niya dito sa tarot Pero sabi rin niya, kung ito ang kanyang destinasyon, tatanggapin niya ito. Pero, mamalin siya ng sanlibutan. Gagawan siya ng statue. Ito. So, ibig sabihin, tanggap niya. Kaya lang, ang buong mamamayan hindi tanggap. Ayan. Ang linaw po noon Isang anak ng ating presidente, dating presidente na lalaki, ang pipilitin na ibangon ang pangalan niya. Dadaan lang siya ng maraming pagsubok, pero magtatagumpay siyang maibangon ang pangalan ng kanyang ama. Lalaki po yan. Parang ano to At magiging masaya muli. Magiging masaya muli ang pamilyang Duterte. Yan, magkakasama-sama sila. Pero yun nga, sana ang pagsasamang ito ay hindi kahulugan na yun din ang huli ng kanilang ama. Ayan po. Bakit nasabi ko po yun? Mapapansin nyo po yung kulay green dito. Nakita nyo yung kulay green dito. Tapos ay isang liblib na bahay. Pero ang green niya ay nagmimistulang itim. Ito po ay pagsasama-sama na maaaring may kahinatnan ng biglaang patawag. Maybe. Sana po ay makayanan pang mabuhay niya. Yun po yun. Pangit po ito. Maganda
kasi kasiyahan. Pero yung mga nakalagay doon sa paligid, maganda. Bakit kasiyahan? Magsasama-sama eh. Pero bakit nagsama-sama? So ayon po sa tarot, ang kulay green ay nagmistulang super dark. So maaaring may isang panawagan na gustong magpaalam. Sana naman po'y huwag. Pero ito po'y nakita ko lang sa tarot, ha. Ang problema, kailangang may uwi or kailangang mailabas po siya upang hindi danasin ng Pilipinas ang isang matinding pag-aaklas. Kung sino ang mag-aaklas, yun ay mga tao na susuportahan ng isang matinding institusyon ulit. Ay nako, ayon po dito, ang liwanag ng kaso po niya ay naghahanap pa rin ng marami pang liwanag. Ibig sabihin po nito, tanging siya lang talaga ang nagbigay ng sakit ng ulo sa mga taong humuli sa kanya kasi kinalkal lahat. Only in the history ng lahat ng mga nakuha o nakulong sa ICC na yan or sa kung ano man, ay siya lang po ang magbibigay liwanag at maikukorek. Maaaring may dahilan kung ba't din siya napunta doon na hindi akalain ng humuli sa kanya na siya ang magbibigay liwanag sa katarungan ng mga tao or sa anong sitwasyon mayroon ang ICC. Ayan po ang liwanag. Para siyang naging isang hermit, naging hindi siya taga roon, pero siya humawak ng liwanag, pero ipinasok siya doon para siyang isang magic na nung pumasok siya, nabulabog lahat. Yun po ang ibig sabihin. Again and again, lumalabas talaga yung isang anak niyang lalaki. Kung sino ka man, dalawa kasi kayo, hindi ko kayo ma-pertain kung sino, pero both of you, talaga ipagtatanggol ang pangalan ng ama, pero ang isa ang talagang magi-stand alone. At mukhang mamahalin ng buong sambayanan at susuportahan ng clan ng Duterte. Uy, isa ring anak niya. Ang talagang, siguro in the history talaga ang pamilya nyo kahit ano pang mangyari, mamahalin ng history. Kasi, eto, dalawa na yung lalaking yun, ha. So, dalawa. Ito ay isang babae, alam nga natin kung sino to, na nagmimistulang lalaki sa galaw at pamamaraan. At maaari talaga siyang umupo bilang isang presidente. Ayan po sinabi ko na po sa inyo, may lalabas na isang Duterte na babae na maaaring umupo bilang isang mataas na, ayan, nakaupo, nakita nyo naman, simpleng-simple, nakaupo. At yan, it will signifies as lahat. Yan na po yun. Kayo na po ang humusga kung sino yan. Ayan. Delikado ang kalagayan at kalusugan ng ating presidente dati. At maaaring hindi ko alam, pero nung dating nagtarot ako, ang sabi, mas mabuting nandun na lang siya sa ICC muna kasi nga delikado ang kanyang buhay. Pero kailangan namang makalaya siya. Yan. At ngayon, delikado po talaga ang kanyang life. Not only for sickness, but also in real life. May mga threat na maaaring dapat niyang ingatan. Dahil kung hindi maaaring hindi siya sa karamdaman mawala. Naintindihan niyo po? Maaaring sa isang lason or maaaring sa isang paano ba to?
Parang yung nangyari sa mga dating presidente, ayun, na nawala, na maaaring maging madrama. So, it's either lason, karahasan. Pag sinabing karahasan, ayan o, dalawa. Dalawa, tapos may crab. Ano yung crab? Paghila sa kanya. So, dalawa, it's either lason na pwedeng lumason sa kanyang kalusugan, or it's either one, brown and green, ibig sabihin ay pwede itong sa hangin. Ibig sabihin sa hangin, maaaring eroplano, o kaya ay travel, maaaring ganun. So, mag-ingat. Yun naman po. Basta sa ngayon, kinakailangan ibigay na lahat ng kahilingan niya. Lalo sa family. Yun po. Okay na po tayo.